Hello mga kapapsi, ito ulit ang inyong Papa Jones at binabati ko kayo ng isang magandang araw, magandang gabi, magandang umaga kung anong oras man dyan sa bansang inyong pinaroroonan. No? Shout out sa lahat ng mga OFWs, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa ating mga bago at mga matagal nating subscribers, yung patuloy na sumusubaybay sa ating mga video. Salamat sa inyong lahat guys. At pinasasalamatan ko rin ang mga ka-FLM supporters natin dyan na patuloy pa rin naniniwala at patuloy pa rin sumusuporta kay Francis Leo Marcos. Sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagsubok na pinagdadaanan ay talaga namang bumubuhos pa rin yung suporta at pagmamahal. Mihan dyan ay mga OFWs na katulad ko. Yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Mabuhay tayong lahat at alam ko medyo mabigat ang pinagdadaanan Sir Francis Leo Marcos, pero makikita naman natin na unti-unti na talagang lumabas yung katotohanan. By the way guys, maglalabas lang tayo ng isang reaction video patungkol naman dito sa inilabas ni Manuel Boy Mejorada bilang pagtugon naman sa video na inilabas ni Jose Mari Antonio Mangusin na kung matatandaan ninyo ay pilit na iniuugnay sa katauhan ni Francis Leo Marcos na nauna na ngang ipinagkakalat ni Sian Gaza na ito daw ay kamag-anak o kapatid ba? Basta yun ang pagkakaalam ko, pilit nilang iniugnay sa katauhan ni Francis Leo Marcos, which is pinabubulaanan naman nitong si Jose Mari Antonio Mangusin. So ito, pakikinggan natin at panonoorin natin ang video ni Manuel Boy Mejorada at kayo nang bahalang humusga. Magbigay kayo ng sarit-saring komento, reaction at inyong mga opinion, no, pagkatapos ng video na to. So ito na, ang patatagalin. Mula pa kahapon, marami akong natatanggap ng mga messages tungkol sa video na kumakalat ngayon kung saan itong si Pastor Jose Mari Antonio Mangusin o kilala sa kanilang barangay na si Jomari. Nasa pagkaalam ko ay kapatid ni Norman Antonio Mangusin o may alias na si Francis Leo Marcos. Kaya, the first thing I did this morning was to look for the video para po na maging direkta ang aking pagkaalam sa mga sinabi niya. Hindi ako magre-rely sa second-hand information. At ito nga po, kakatapos ko lang. Actually, hindi ko pinatapos dahil paikot-ikot yung pagsalita ni Pastor Jose Mari o si Jam daw siya ngayon. Pero ang pagkakilala sa kanya, nung bata pa siya, ay si Jomari. At totoo nga, dahil nabanggit ko na ito nung nakaraang buwan pa, that Norman Mangusin has a brother who is a pastor. No? In fact, ang pagkaalam ko, ay employed siya sa NLEX Administrative Office. No? At the same time, working as a pastor. Una, hindi naman nagsisinungaling si Pastor Jam. No? Dahil ang sabi niya, wala siyang kaugnayan sa isang Francis Leo Marcos. Hindi naman siya nagsisinungaling doon, di ba? Dahil hindi nga niya kapatid si Francis Leo Antonio Marcos na nasbulpot lang sa eksena nitong nakaraang Marso at nagpayabang, no, na isang bilyonaryo na tumutulong sa mga nangangailangan during the times of the COVID-19 pandemic. No? At na-expose na rin na itong ginagawa niya ay isang scam, big time scam. At na-expose na rin natin na itong si Francis Leo Antonio Marcos ay hindi po totoong pangalan niya. Siya po ay si Norman Antonio Mangusin. Tama po si Pastor. Hindi po siya nagsisinungaling. Wala siyang kapatid na si Francis Leo Marcos. Pero ito po kasi si Pastor ay marunong din gumamit ng mga salita. He is also following the footsteps of his brother na tinitwist yung katotohanan. Tanungin ko na lang po si Pastor dahil nagre-react siya sa mga video. Ako po ay never ako nagpersonal. No? Never po ako nagpersonal na atake
sa pamilya mo. Nabanggit ko yung pangalan mo, but it was with respect. Dahil yung pagkaalam ko po ay mabuting tao ka. Pero huwag mo naman pong gamitin yung pag-respect sa iyo ng tao upang ilihis to deceive the people. Because what you're doing is actually deception. Sinasabi mo na mabuti naman ang ginagawa nitong si Francis Leo Marcos, o tumutulong naman sa mga tao, which is not true. But I will put this question forward, and sana po ay makarating din ito sa iyo. Although hindi mo naman ako binabanggit dahil wala naman akong sinasabing masama at tungkol sa iyo. But I will react to your video. Una, tanungin kita, are you and Norman Antonio Mangusin brothers? Direktahan, no? Direktahan po. No? Kapatid mo ba si Norman Antonio Marcos? Na anak ni Gilbert Mangusin at Remedios Carino Antonio? Did you grow up as a young boy with a kuya named Norman? Kung itatanggi niyo po, makakatulong po kayo kay Francis Leo Marcos na mukhang hinahangaan mo na rin at pinapalabas mo na isang mabuting tao. Kung mali nga itong pagkaakala ng iba at ang pagkaalam ng ating alagad ng batas na si Norman Mangusin at si Francis Leo Marcos ay isa at isang tao lang, makakatulong ka dahil po si Norman Mangusin ngayon ay hindi makakalabas ng bilangguan sa National Bureau of Investigation dahil may 6 po na kaso ng qualified human trafficking that is pending before the Manila Regional Trial Court. Yan po ang dahilan kung bakit hindi siya makakalabas. Wala pong piyansa. Non-bailable po ang mga kaso na ito. Mabibigat po ito na kasalanan. Yung ibebenta mo ang mga kababaihan natin, ipapadala mo sa ibang bansa with a false promise, which is against the word of God, Pastor Jerome, which is a clear insult to the very core of Christianity na binibenta ng isang tao ang pagkababae ng mga biktima sa qualified human trafficking. Yan po ang dahilan kung bakit hindi pa siya nakakalabas hanggang ngayon. So kung gusto mong sabihin ngayon na wala kang kapatid na si Norman Mangusin na kilala na si Francis Leo Marcos at hindi totoo na merong Norman Antonio Mangusin na isinilang sa mundong ito, diyan din po sa may barangay Bambang, Bulacan, no? On September 29, 1979, ay makakatulong ka. No? You can in fact be of help, no? Sa taong itong si Norman Antonio Mangusin. No? Because he is not being held as Francis Leo Marcos. He is being held as Norman Antonio Mangusin. Kung hindi pala siya si Norman Antonio Mangusin, dahil siyempre kilala mo no? Kilala mo kung may kapatid ka nga, no? Na lumaki ka, na may kuya ka na pangalan niya si Norman, at hindi pala totoo na merong Norman Antonio Mangusin, makakatulong ka. No? You can in fact be helpful to this individual who is now languishing in jail. Magtatatlong linggo na. No? Next Tuesday, he will be 3 weeks inside the NBI detention cell. So, makakatulong ka. Ano pong kailangan mong gawin? Pupunta ka sa NBI, mag-execute ka ng affidavit, at sasabihin mo na hindi totoo na merong Norman Antonio Mangusin na anak ni Gilbert Mangusin at ni Remedios Carino Antonio, born September 29, 1979, in Barangay Bambang,
Bulacan, Bulacan. At sasabihin mo po na wala kang kapatid na si Norman Mangusin. Ang kapatid mo lang ay si Gilbert Jr., si Leslie at si Algin. No? Wala na pong iba. Baka makatulong yan. No? Baka makatulong yan at baka mapaniwala mo ang NBI na mali nga. No? Mali nga yung tao na hinahawakan nila na hindi yan si Norman Antonio Mangusin. So yan po, no? Yan po ang hamon ko sa iyo, Pastor Jam, no? Pastor Jose Marie Antonio Mangusin. Kasi po, pag ginawa mo yan, lalabas din na sinungaling din pala itong si Francis Leo Marcos. And as a minister of God, maybe you can help expose the fraud, the deception, the lies, ang mga kasinungalingan ng taong ito. Dahil sinabi niya sa kanyang mga video na Norman Antonio Mangusin and Francis Leo Antonio Marcos are one and the same person. So, kung gusto mong tumulong, tulungan mo siya. Tulungan mo siya. Pero, meron po akong babala sa iyo. Pag pumirma ka ng ganyang affidavit at mapatunayan ng NBI na nagsisinungaling ka under oath, mabigat yan. No? Mabigat na kaso, pati ikaw po ay madadawit yan. Sablay ka dyan. Dahil you will become liable for perjury. O ito po, why don't you also bring your parents to the NBI? Mag-press conference kayo doon. At doon po sasabihin ninyo na hindi namin yan kamag-anak, hindi namin yan kadugo. You disown him. No? You disown him publicly. Dahil nga naman malaking kakahiyan ang nadulot niya sa pamilya niyo. Alam ko, hindi naman kayo mayaman. So yun guys, so napanood naman yung video na yun ni Manuel Mejorada. Ano sa tingin ninyo? Base sa inyong pakikinig, base sa inyong observation, at saka siyempre gamitan na rin natin ng common sense at saka konting pag-iisip lang. Ano sa tingin ninyo ang masasabi ninyo dito kay Manuel Mejorada? Well, open kayo mag-comment, magbigay ninyong reaction o magbigay na inyong komento so ba kung ano masasabi niyo dito sa taong to. Pero kung sa akin lang, kung ako tatanungin kasi, parang paulit-ulit na lang kasi itong mga sinasabi niya eh. Di ba? Paulit-ulit na lang kasi ito. Nauna itong lumabas kay Sian Gasa na ito yung naunang nagpakalat eh. Ito yung naunang nagpakalat nitong picture ni Pastor Jose Marie Antonio Mangusin na pilit nilang inuugnay nga sa katauhan ni Francis Leo Marcos. Pero base sa akong mga observation kasi, kung naniniwala tayo dito kay Sian Gasa na nagkakalat ng ganitong chismis na kilala nating scammer at hanggang ngayon ay nagtatago nandun sa Amerika at hindi umuwi ng Pilipinas kasi nga merong kaso na pinagtataguan. Lumabas na nga ito si Jose Marie Antonio Mangusin at pinabubulaanan nga niya itong akusasyon nitong si Sian Gasa na itong si Jose Marie Antonio Mangusin ay kapatid ni Francis Leo Marcos. Kayo, ano sa tingin ninyo? Pangalawa, itong si Mejorada. Ito yung totoong wanted sa batas eh. Ito yung nagtatago hanggang ngayon eh. Hindi ko alam bakit hindi pa rin dinadampo to. O talagang nagtatago lang siya, hindi pa rin siya nakukulong. Convicted na to eh. Pero pakinggan niyo naman yung kanyang mga salita. Kung gaano siya ka-judgmental pagdating dito sa kaso ni Sir Francis Leo Marcos. Diba? Parang nauna na siya, hindi nililitis pa rin yung kaso. Ma-accused pa rin yung tao, pero para sa kanya, guilty na si Sir Francis Leo Marcos. Sa tingin nyo ba meron pang credibility itong taong to? Para sa akin kasi, sa akin lang, opinion ko lang to, hindi ko kayo ini-influensyahan sa inyong mga paniniwala. May kanya-kanya naman tayong opinion, may kanya-kanya rin paniniwala. Pero para sa akin kasi parang hindi na siya credible eh. Hindi na siya credible, pero hindi ko alam, marami pa rin siyang napapaniwala at marami pa rin siya naililigaw, ibig ko sabihin. Marami pa rin nakikinig sa kanya eh. Ngayon, masasabi ko, unti-unti nang lumalabas yung katotohanan about naman dito kay Balico. Kilala niyo naman si Balico, no? Nasa Paris, France. Na
Wala lang kakampi doon sa France. Lahat ng mga OFW doon mas naniniwala rito kay Sir Francis Leo Marcos. Kasi nakikita naman kasi kahit anong gawin pa nilang paninira dito kay Sir Francis Leo Marcos, minamahal pa rin ng tao. Usually mga OFW. Tingnan nyo na lang ha. Mga OFWs hindi nga nakakatikim ng kahit isang butil na bigas yan. Kasi marunong kasi tayong mag-appreciate, marunong tayong makinig, marunong tayong mag-obserba sa mga totoong nangyayari. Ito ngayon, lumalabas na unti-unti ang katotohanan. Di ba? Yan. Siguro, yun lang naman ang opinion ko. Merong mga bashers dyan at ibabash ako dito sa video na to. Okay lang sa akin, wala namang problema. At sinasabi ko sa inyo, bilang isang YouTuber, meron akong karapatang ilabas ang aking opinion, i-share ang aking paniniwala, pero hindi po ibig sabihin nun ay pinipilit ko kayong maniwala dahil inuulit ko, opinion ko lang naman to. Diba? So, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa inyong panonood. Ito ulit si Papa Joms at magkikita tayo ulit sa susunod ng mga videos.